Isang estudyante sa Batangas na scam ng Lalamove rider at seller. So, good day guys. I do wanna share to you my unforgettable experience sa Lalamove. Hindi na ako doon sa pera eh. Pero sana lumabak ka ng patas kasi una-una yung perang yun, hindi ko lang naman kung saan pinulot or kung saan nanggaling or kanino ko hiningi. Iniipon ko yun, nag-base ako na hindi gumastos. Kung sabihin natin naging magkasabot yung rider at saka yung seller. Hello po. Hello, brother. Hello po. Hello, bro. Brother, si Ship to, bro. Yes po. Ay, oo. Yes po, kilala. Tanong ko lang, bro. Ano bang nangyari? I mean, ikaw ba yung nag-book? Yes po, ako po yung nag-book po nung sa Lalamove po mismo. Okay, so hindi siya yung totally nag-book na? Hindi po, ako po mismo. Kaya po sabi Okay. ko, Brother, ganito. Kasi pag ikaw yung nag-book, na-report mo na ba siya sa customer service? nakapag-file na po ako ng complaint po sa customer service po. Okay, ano sabi ni customer service? Wala pa po silang reply. Bali, kanina lang po sila nag-respond sa akin. Anong sabi sa'yo? Sabi 24 to 48 hours mag-i-email po sila sa akin. Okay, may action na yan. Siguro mag-email na rin naman yan. Kaso bro, ang problema natin, nabayaran mo na siya ng 8,000, no? Yes po. Brother, ang refundable lang kasi talaga ni Lalamove is 2,000 pesos. So usually kung nakikita mo yung mga ibang contents na na-scam ng rider, ewan ko kung napanood mo yung isang video ko na parang ang gusto lang i-refund sa kanya is parang 2,000. Kasi yun lang talaga yung cash ban na pwede na ibigay sa'yo. Ano ba na ano? Saan mo ba pinapick up? Caloocan po. Caloocan. Basta Isa lang po kasi ang nakikita ko ding dahil kung paano po niya nagawa yon nung scammer po. Oo. It's either, di ba nga po, may instances na binibenta ni Lalamove rider yung kanyang account. Oo, yun. Oo. Ang yun lang po ang alam kong pwedeng gawin niya kasi yung tag dito, yung mismong rider naman, nung chinek ko talaga, ang taas ng ratings niya. Kaya nga sabi ko, nagtiwala din ako. Siyempre, hindi naman siya magkakaroon ng mataas na ratings kung gumagano siya. Actually bro, talamak talaga yung bentahan ng account. Ngayon, na-check mo ba mismo yung mukha niya? Pinicturean ba mismo yung mukha niya? Yes po, ito po, may sesend ko po siya. So, yung mukha niya, yung mukha niya mismo bro, sa mukha niya nung pag-pick up niya, magkaiba? Same lang po. So same lang. So, same lang talaga yung mukha niya doon sa application mismo, tapos sa mukha niya doon sa picture ay sa pag-pick up niya. Inipon ko, tapos ang kalahati nun, para mapairam sa akin. Kasi ang mangyayari po Inipon mo yung 8,000. Opo. Tapos in-scam ka lang, no? Opo, in-scam lang po. Siyempre po, medyo masakit sa kanya, siyempre. Bro. Hindi, naramdaman ko nga rin yung email mo kagabi pag uwi ko kasi nagbabasa rin ako ng email. So, biglang nakita ko agad yung email mo. Sabi ko parang ano naman to, kawawa naman nga. Siguro nasilaw lang din ako. Siyempre, medyo mababa yung price ng item. Kumbaga, tapos nag-offer pa siya na siya magbabayad ng shipping. Siyempre, Anyway guys, pagpasok pa lang ng taon, scam na kagad yung bumungad sa akin. While nagbabasa kasi ng email, pumukaw talaga sa akin tong email na to na estudyante na na-scam ng Lalamove rider at seller. Mamaya malalaman nyo kung paano yung story or paano yung naging, paano yung pang-scam sa kanya na nangyari. Actually, nakausap ko siya and gumawa pa nga siya ng video and pasensya na, hindi ko masasama yung video kasi nung pinanood ko yung video, sobrang haba, nasa 16 minutes yung pag-i-explain niya. But for now, isa-summarize na lang natin and I'll try na lang na i-post na lang yung pinaka-raw video na ginawa niya about sa scam na ginawa sa kanya. And isa-summarize natin dito sa vlog na lang na to yung mga
ginawa sa kanya. And basahin ko na lang pala yung email niya para mas madali. And gusto ko lang din i-share sa inyo. For awareness lang po ito para sa mga nagpapadala ng mga mamahaling item or sa mga bumibili sa online marketplace. Sobrang talamak na po na nangyayari ito. So sabi ni Sir, Dear Sheeplogs, I hope this message finds you well. My name is Carlos Miguel A. Games, a student from Batangas, and I am reaching out to you with deep concern and hope for your assistance regarding an unfortunate scam involving a Lalamove transaction. On January 3, 2025, I communicated with the seller on Facebook about purchasing an iPhone. We agreed on a price of 8,100 with the seller covering shipping costs. So doon pa lang medyo tagilid na ako yung kumaga i-cover pa lang nung seller yung shipping fee. Sabi niya, I book a Lalamove rider to handle the transaction and a rider with plate number 130 UKF, which is indicated naman dun sa application yung details ng rider. Accepted the booking and contacted me using the number registered in the app. Etong number na to. So legit naman yung rider kasi same naman yung number dun sa may application pati yung motor mismo. Kasi sinsala to nila mo pag nag-change vehicle ka. So sabi dito, the rider called me upon arrival at the pickup point to confirm that the unit was in good condition and ready for delivery. Trusting his assurance, I proceeded to pay the seller. So nagbayad na siya dahil nandun na kayong rider. However, immediately after the payment, my Lalamove order was canceled. So after ng payment, kasi ang nangyari, siya naman yung nag-book hindi yung seller. So pagka-book niya, pagdating doon ng rider, tapos pinag-send na siya nung seller ng payment, after niya mag-send is kinancel na nung rider yung booking. So possible ito, nagsabwatan yung seller at rider. So sabi niya, as a student, the money I use for this transaction represents my hard-earned savings, and losing it has caused me significant distress. Unfortunately, I do not have the capacity to report this incident directly to Lalamove's main office as I live in Batangas and lack the resources to pursue this matter on my own. I have always admired your platform and the way you assist people through your content. I am humbly seeking your help in sharing my story or guiding me on how I might recover my money and hold the involved parties accountable. Your voice and reach can make a significant difference in raising awareness and possibly resolving this issue. I sincerely hope you can find the time to assist me. I will be more willing to provide further details if needed. Thank you for taking time to read my request, and I appreciate any support you can offer. May mga sinan yung rider na details sa kanya, and first time ko lang po maglalapag dahil medyo nahawa talaga ako dito kay sir na na-scam ng 8,000. So kung kakilala nyo po yung rider na to, itong with the plate number ito, tapos yung mobile number niya, kasi same naman sa application, ipagbigay na lang alam po sa akin, tapos itatry natin yung workout para at least kahit paano ma-recover man kung ano yung nawala kay Booker or kay sir. So anyway, ang nangyari dito, to make the long story short, possible kasi nag-scam, nagsabwatan yung seller and rider. Ang nangyari kasi, bumili siya ng iPhone or bumibili siya ng iPhone sa may marketplace. Ngayon, may nakausap siya na isang tao, itong Itong tao na to, kumaga nag-usap sila, tapos nag-agree sila sa presyo, sa ganito ganyan. Ngayon, ang nangyari, si sir or yung bibili, yung sa may drop-off is nag-book na ng Lalamove rider. Ngayon, pag-book na ng Lalamove rider, may nag-pick up na. Pag-pick up doon sa may location mismo, doon sa may Caloocan, tumawag pa nga daw sa kanya eh. Tumawag pa sa kanya, nagbigay ng information na nasa kanya na yung item, tapos check na yung condition ng item, okay naman na. Pinagbayad na siya ng seller. Pagbayad niya dun sa seller, biglang kinancel yung booking. So, hindi ko sure kung possible bang magkakilala yung seller tsaka yung rider. Kasi,
pwede yun mga tol For example, mang-scam ka, may kakilala kang rider dun mismo. Kung binook, pwedeng lumabas sa'yo yung booking. So paglabas sa'yo ng booking, pwede mong kunin, tapos alam mo na yung nagbebenta kakilala mo rin. So pwedeng nang scaman nga yung yung seller at rider. Hindi ko sure talaga pero sana man lang kung nandito ka man, itong plate number na to tsaka itong mobile number na to, ipagbigay na, kumbaga parang mag-ano ka naman po, makipag-communicate ka naman po doon sa may kay sir, doon sa nag-book or doon sa booker, or PM nyo lang ako sa page kung talagang hindi ka po ng scam ng itong customer nila, alam mo. So ayan, bali yung Facebook pala is hindi po pala legitimate, which is dummy account. Nakausap niya na mismo yung may-ari ng Facebook na hindi daw talaga siya yon. Nagkaroon na siya ng, nagbigay siya ng info like affidavit of denial. Nagkaroon na rin siya ng parang, conversation nila basta conversation na nila yun na hindi talaga siya yung nasa account, dahil parang dami account nga lang kasi may original na Facebook yung yung ginamit ng seller. Sure, sana magkaroon po ng action dito sa Lalamove kasi sobra kumbaga grabe na yung scam na nangyari 2024. Sobrang dami ng scam, iba't ibang klase ng scam nangyari, and I hope masolusyonan to ni Lalamove and masala niya yung mga rider and yung mga account talaga na hindi gumagamit or gumagawa ng patas na trabaho. And yan. And I hope sana makilala po natin kung sino mang rider yung nang scam doon sa mag-book, dahil hindi po talaga alam ko yung pakiramdam na mawalan ng pera, and alam ko yung pakiramdam na maloko. So, sana po, para sa rider, lumaban po kayo ng patas. Para doon sa seller, lumaban po kayo ng patas. And kung hindi man po kayo itong nasa picture, itong nasa application, ipagbigay po, i-message po ako sa page or sa kahit anong platform ko para maalinis natin yung pangalan mo kung talagang hindi ikaw yung nang scam or yung nagkuha ng pera ni sir. And yan. To Sir Miguel Gomez, maraming salamat po sa tiwala sa ating platform, and I hope ma-resolve natin yung issue na to. Sana yung mga viewers natin, sana kakilala nyo po ito kung sino man itong rider na to. So yun lang, maraming salamat kung nakapag kayo dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out. Happy New Year.